sa gawa, Eh, huwag pag lang sa hindi nila salita. pinangatawanan dito, magrarally ako dyan. Isasamahan namin kayo. Huwag kayong magsosolo. Sinasabi ko sa inyo, Oho. kasi kayo nang gumawa nito eh. Oho. Huwag niyong bibiruin to. Hindi tayo nagbibiruan dito. Huwag niyong bibiruin ang sambayan ng Pilipino. Ating pagtitipon. Sabi niya, masdan mo ang pagkabuti at pagkaligaya Oho. ng mga magkakapatid Na magtitahang na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Yan, opo. Palagay ko wala nang tatalo pa dun sa nakasulat yan yata sa banal na kasulatan dyan. Awit 133 yan, Kong. Aba, hindi ko alam kung anong Basta yun po saan natatandaan pinagkunan. ko. Basta yung natatandaan ko lang. Yes, opo. Tandang-tanda ko yan din sapagkat ang pagkakaisa talaga, naandyan ang buhay ng isang bansa. Oho. Naandyan ang kapalaran ng isang bansa. Pagkabuti, dyan, wag mong pagkaligayan bibiruin ko. Kaya nga nagdudulot Anong kabaligtaran ng pagkakaisa? Ay, di pagkakawatak-watak. Oo. Babahagi. Pagkakabahabahag. Wala ka bang naalala sa pagtitipon natin? Kung ano naman ang diferensya ng pagkakawatak-watak, pagkakampi-kampi, Nako. at saka yung mga inggitan. Ay, pagka ganyan ko. May panibugo. Ano ba? Di ba yung inggitan, panibugo? Selosan. Wala ka natatandaan sa pagtitipon natin, Jen? Ayan ay karunungang hindi bumababa mula sa taas. Kung Yan ay- hindi yan ay Pero may sa pinagmulan yun eh. Kayo kanyang mga siloso. Kayo kayong mga inggitin, may panibugo. Oo. Na mapapait. At kayo kanya ay nagkakampi-kampi. Opo. Huwag niyong ipagmapuri ang karunungan na yan sapagkat hindi nanggaling yan sa itaas. Yes. Yes. Saan nanggaling? Sa Diablo. Sa Diablo pala eh. Yan ang sinasabi ko. Yan ang kabaligtaran ng pagkakaisa. Pero meron pa sinasabi eh. Manonood sa atin, Kong. Si Nakita mo kanya kung nasaan ka Opo. yung pagkakampi-kampi. Opo. Nandyan ka yung kaguluhan. Andyan yung kaguluhan. O, hindi ba tayo nagkakagulo ngayon? Totoo yan. Ay, kasi nga, yun ang ginagawa ng iba. Hindi nila pinangatawanan dito, magrarally ako dyan. Isasamahan namin kayo. Huwag kayong magsosolo. Sinasabi ko sa inyo, Oho. kasi kayo nang gumawa nito eh. Oho. Huwag niyong bibiruin to. Hindi tayo nagbibiruan dito. Manifesto. Huwag niyong bibiruin ang sambayan ng Pilipino. Oho. At saka hindi binibiro ang salitang pagkakaisa. Ako. Pagka ito'y biniro mo, sinasabi ko nga, magkakakampi-kampi tayo, di ba? Ito eh, hindi nanggaling sa itaas. Oho. Nanggaling sa lupa, kanya. Totoo yan. Sa laman. At sa... Sa Diablo. Ayan. Buti na lang, naintindihan ito eh. Mabuti pa kung itong ano eh, ha? Ito nagulat din ako eh. Itong opisyal ng National Security Council, Jen, Kong. National Security. Assistant Director General Jonathan Malaya. Si Yusek Malaya. Oo, kilala ko yan. Ang sabi niya, Kong, ito daw isinusulong ng Makabayan Black na impeachment laban sa Vice President is an attempt to create political mileage. Ha? Sinabi ko na nga kanina, nasa malapad na dyaryo silang lahat. Aba siguro talagang, nako, yan ang kanilang pinapangarap araw-araw. Yan naman mga dyaryo. Pinitik mo lang ang tenga nung gano'n. Nandun sila lahat. Oho. Pero pagka sinasabi mo yung seryosong bagay, halimbawa, yung maaring paglabag sa saligang batas na sa aking palagay dapat pagtalunan sapagkat yun makakadisgrasya sa ating legal processes. Sabi ko nga sa iyo, ayaw man lang, kahit isang salita lang doon dyan, takot na banggitin na nanggaling sa akin yung salita na yun. Lalong-lalo na kung ipiprint ang aking literato doon. Ganun ba? Palagay ko talagang may mangyayari sa buhay nito. Talagang yun ang kinatatakutan. Ang pangamba nila ay, hindi ko, siguro, hindi ko alam kung gaano katakot sila sa akin dyan. Ay bagay ngayon naman Kong, mukhang second option na lang sila kasi ang kalimitan ngayon online na ang pinanonood, pinakikinggan ng tao Kong. Kaya, Binabasa. Ang binabasa ngayon. At ngayon, Nelson, mga Kong, ang latest, ang balita natin, pinasimulan na raw ang pangangalap ng pirma ng mga miyembro ng Kamara de Representante para maging mabilis ang proseso nito, Kong. Ano ba yung binabanggit? Bakit kinakailangan ng pagpapapirma ng bilang ng mga mambabatas ukol dito sa impeachment complaint? Ano ba ang papel nito, Kong? Hindi, teka muna. Oho. Kung sinimulan na nila ang pagkalap ng pirma, Opo, meron na raw po eh. o dilalabag na naman sila sa tinutukoy ng Pangulo, sinabi na nga niyan, tigilan nyo na yan eh. Ba? Oo nga, no? Kasi kapag kung umanap ka ng pirma, ito yung diretsyong pagsasakatuparan ng impeachment complaint na hindi nadadaan sa Committee on Justice. Ito'y tuloy-tuloy na itatransmit sa Senado Opo. kasama na yung articles of impeachment. Kapag ginawa nila ito yung pinag-uusapan natin na imbes na sila'y magkaisa sa Pangulo, makipagkaisa sa Pangulo sa kanyang layunin, na isang tabi na natin lahat ito, sapagkat sa kanyang panukala, sa kanyang pagtaya, mas marami tayong problema ngayon. So yung maliit na bagay na ginagawa nyo, na pinagtatalunan nyo dyan, sapagkat wala namang kapupuntahan, wala namang ibubunga, kahit sa buhay ng isang Pilipino, sabi nga, tempest in a teacup. Opo. Kapag ginawa nila ito'y direktang paglaban doon sa opinyon ng Pangulo. So sa mga dito pa lang, sa pinabanggit mo kung totoo yan, yan ang kinatatakutan ko.
na itong ginawang manifesto na ito ay kunwari lang. Ganun po. Ano yung kunwari sa English? Ito, hypocrisy. Aha. Kunwari yan lang. Ano, pagpapanggap, pagbabalat kayo. Ito yung nakakatakot. Panluloko ito sa ating mamamayan. Kapag ito'y ginawa nila, halimbawa, nagsimulang sila ang mga mangalap. Oo. Makikita na po ninyo ang pagbabalat kayo ng lahat ng pipirma na nagkunwaring nakipagkaisa sa Pangulo. Pero pagpapanggap lamang po. Yan ang nakakatakot din. Dapat pala, alam Kaya ng sabi ko Pangulo. sa iyo, magrarally ako. Ganun po. Siguro kung may pipirma. Kasi ang nag-initiate... Yun lang pagtatangka ng pagpipirma. Magtatangka ba yun kung walang basbas? Makabayan Black Kong hindi talaga sumusunod sa Hindi. presidente ito. Ginagamit lang ng mga yan, kunwari lang yan. Kunwari lang ba ito? Yung bang gumagamit pa sa kanila? Yung bang gumawa ng manifestong ito, ay tatanong ko sa inyo, sumama ba yung Makabayan Black? Hindi po. Wala Wala sila. nakapirmata dyan po. Kaya nga, pero doon sa pag-uusig, sa confidential fund, kinasangkapan sila ng leadership. Hindi nyo napansin yun? Kita-kita naman, Kong. Di ganun, kunwarian lang ito. Yun lang pagharap ng Pangulong Duterte sa Quadcom, ang unang pinront agad yung grupo ng Kaya Makabayan. Kasi nga, alam itinabi nila. pa siya doon sa kalaban ng Pangulo. Naintindihan naman natin lahat yun eh. Kaya kasi- nga sinasabi ko sa inyo, ito'y pagkukunwari lang kapag pinilit nila. Aha. Makakapag-initiate ba yung mga yon kung walang basbas? Magpapagod lang sila eh. Sino pipirma dyan? Halimbawa, kung walang basbas ang Pangulo, di apat lang silang pumirma. Ako naman, Kong. Isasama mo yung isang akbayan Yung bagong yung dagdag, na patagi-tagilid yung bibig ko magsalita. Dilima lang sila. Tapos na. Ibig sabihin, maniniwala pa rin ako na nakikipagkaisa na yung kabuuan ng Kamara. Ayun. Sapagkat ang pinagmulan ng pagpipirma, 5 lang ang katapos-tapusan. So yun ang bibilangin pala natin. Ang lakas naman ng loob nilang magpapirma. Ang lakas naman ng loob. Pero ang chismis sa ata, Kong, parang higit na raw sa, higit na raw sa 5 eh. Sa mga tweet. Chismis lang naman sa akin, Kong. Itong pagkakaisa ito, pinaglalaruan ng taong bayan. Ito yung ayaw ko. Ako naman, Kong. Meron pa rito eh. Pagkakaisa kanya yung katapatan. Ayan eh. Isip-isipin mo. Pinili nila yung mga mabubuting mga salita eh. Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan sa pagtatanggol sa bayan. Nasaan ang pagkakaisa? Nasaan ang katapatan? Nasaan ang paninindigan mo nung ginawa mo itong manifestong ito? Ako naman, Kong, sabi ko nga, bawalang galang sa mga nagsusulong ng impeachment. Mukhang iba at ang pagkakaintindi nila sa salitang pagkakaisa at pagkakatapatan. Kasi may sariling ano yan eh. May sariling ideolohiya, Kong eh. Yan ang malungkot yan eh. Kaya Di ba? tinatanong ko sa inyo, kung kasama sila dito sa manifesto, kung hindi pala, bakit sila yung pinaka-aktibong puwersa nung ginigisa nila ang dating Pangulo at nung ginigisa nila yung kanyang anak na nagkataong pangalawang Pangulo ng ating bansa? Doon sa mga Bakit nakalagda. sila yung bida doon? Sa mga nakalagda. Sila pang Kong, nakapagpapakulong at sasayaw-sayaw pa sila nakapagpakulong sila. Ay, oo. Sasabihin nyo sa akin, nasaan ang katapatan? Nasaan ang katapatan? Hindi ba pagkukunwari lahat? Itong mga miyembro ng Makabayan Black, tatanungin ko kayong dalawa. Meron na bang programa ang ginawa ng ating bansa mula pa ng panahon ni Emilio Aguinaldo? Hanggang ngayon, sa Panguluhan ni BBM. Opo. Buong panahon, Emilio Aguinaldo, sino may sumunod sa kanya? Sino sunod? Sa kasaysayan na Nelson? Serious Menya yata. Manuel Luis Quezon. Sino pa? Commonwealth. Elpidio Quirino, bahala na. Magmula doon hanggang ngayon, meron na bang ginawa ang mga Pangulo ng Republika ng Pilipinas Na para sa kanila, tama. na meron silang approval? Kahit siguro panahon ng revolusyon to, wala ko sila. Wala nang ginawa ang ating bansa na ikinasiya nila. Lahat ay kinamumuhian nila. Parang sila ipinaglilihi pa lang sila, namumuhi na sila sa gobyerno. Kaya nga Maniwala ka sa akin. nung nakaraang araw, di ba Nelson, ang ating punto dyan sa bagay na yan, may mga pagkakataon, minsan nakikipag-tactical alliance sa kanila ang gobyerno sa simula, pero sa kalagitnaan talagang humihiwala yan eh. Pangulong Duterte, Pangulong Noynoy, at ngayon, ayun ang nakakatakot kapag nagkaroon kayo ng pakikipagkasundo sa grupong ito. Ngayon, kung ako naman ang leader ng House, sasabihin ko sa kanila, teka muna, tigilan na natin itong pinag-iisip ninyo kasi mayroon ng pahayag ang Pangulo. Huwag niyong No to bibiruin yun. impeachment. Opo, no to, ano tayo? Huwag niyo bibiruin yung pagkakaisa at katapatan na yan. Galing na sa Pangulo yan. Kahit sa anong forma pa ng komunikasyon, ginamit yan, kay text message yan, kay pinadaan niya sa email, Opo. kay gumamit siya ng sign language. Pangulo ang pinagmulan yan. Kaya, itigil na yung iniisip ninyong pagpapapirma na yan. Malalagay tayo sa alanganin. Gumawa na tayong manifesto na nakikipagkaisa tayo sa kanya. Panatilihan natin yon, panindigan natin yon, sapagkat yun ang ating ipinirma rito. Nakapirma tayong lahat. Maliban na lang kung yung pirma natin ay puro peke. Yan. Sige.
Eh, Sana nandito yung isa sa kanila para sana maganda yung usapan eh. Eto pa, bago, Kong, ha? Oo. Kasi Pero di ba, palagi ko walang pupunta rito eh. Si Pangulong Duterte gusto niya pumunta rito. Ayos Dito, sana. dito siya upo eh. Ay, inaabangan na namin yan, Ikaw, Kong. di niya ka dito. Dito ka para... Hindi, Kong, dyan na kayo dito sa ano, dalawa mo, kami nasa likod na Hindi, muna ako kami. gusto ko siya dito eh. Kahit nandun na lang ako, di na ako nakikita, okay lang ako eh. Basta kayong tatlo eh, talagang... Ang dami na nag-aabang dyan, Kong, mula na sabihin nyo, ha? Sabi niya, Jen, kailan ba yan? Kailan ba yan? Binibiro ko ba kayo? Ayun na nga po, Gusto Kong. nga niya, inaano ko lang eh. Pinipigil nyo lang. Kasi hindi nakahanda yung mga director na ito eh. Ay, hindi, ready na ho. Sabi ko, mag-ready muna kayo kasi hindi naman basta-basta naman yung upo dyan. Akala naman nyo eh. Akala nyo pangkaraniwang Biyernes lang yun. Nako, eh, tsak At po saka yan. ang gusto niya kasi Lunes. Ay, pwede Hindi ho. Biyernes. Kahit po Lunes, Kong. Oo. Hindi, ano, parang ang gusto niya Sabado eh. Sabi ko, wala tayong... Maliban sa Pwede ba Linggo. tayong mag-program Maliban sa sa Sabado? Linggo, Kong. Wala tayo dun eh. Wala tayo dun. no? Baka sakali naman pwede nating pagbigyan eh. record natin, Kong. Pwede naman. Hindi, ayaw niya ng record. Kasi na live, ano? Gusto nun live eh. Hindi, Pag-usapan natin kung yung i-air Lunes natin sa ibang channel. Huwag sa ibang channel. Dito tayo. Ano ba yung bago mo sasabi? Yung bago, oh. Ikaw, huwag kumapit kayo. Baka, uminom muna kayo ng tubig kasi ito ay baka uminit ulo nyo. Kasi di ba kahapon, ang sabi nyo ay, bakit hindi niyo pa imbestigahan din yung ibang mga alias, di ba? Oo. Alias ni Mga Bondiger, ano? Sison. Oo. Alias ni kung sino-sino, ha? Si Piatos. Kung mukhang narinig ang panawagan ninyo ng House Committee on Good Government. Oh. Kaya lang, eto sinabi ko, baka uminit ulo ninyo, ha? Oh. Mukhang pinapainit nga ang ulo ninyo dahil ang kanilang gusto ay i-verify ng Philippine Statistics Authority. Gawin mo kung gaano karaming pangalan dito, ha? Gano'ng karami? 677 na mga pangalan. Oo nga, kahit 10 milyon pa na pangalan yan, Ha? ang pinag-uusapan natin, mga ginamit yan na asset ng ating pamahalaan. Ayun nga, kung alam mo ba, Indices. ito yung mga tumanggap ng confidential funds, di ba? Ipinabe-verify sa PSA ng komite. Oo, di mahihirapan yan sapagkat hindi naman totoong tao yung mga pangalan nila. Sinabi na nga natin, nom de guerre, aliases. Hindi ba? Oo. Ba't kailangan pa i-verify, Kong? Yun na nga yun na nga yung palaisipan sa akin eh. Oo. Kung talagang sila, ginagamit nila yung kanilang mga sentido komun, halimbawa. Kasi nga, mukhang hindi nila alam na nom de guerre yun eh. So doon sila nang gagaling. Ay baka meron silang motibo, Kong, na parang ipakita sa publiko na, ayan, no? Mga peke yung pangalan, no? Ganun nga, pinag-aalab nila yung kaisipan ng ating mga kababayan. Oo nga no. Hindi naman po pwedeng mangyari yung ganyan. Ang mga resibong ganyang karami, ilan? Mga 700? 677 ito. Oh, 677. Gawin na po nating 600 million. Pero ang prinsipyo po, ang pinag-uusapan natin dito, yung mga taong yan, kinasangkapan po ng ating pamahalaan sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang gawain, pagkalap po ng impormasyon para po maproteksyonan ng ating bansa. Kaya po confidential and intelligence funds. Yung intelligence funds po para sa mga pulis at sa army, may kinalaman po sa pagsasanggalang sa ating kalayaan, sa ating kapayapaan, sa ating seguridad. Internal, yung domestic, yung civil government, yan naman po yung confidential fund. Ang katotohanan nga po niya, kaya confidential, sapagkat itatago po natin yung mga nagamit po nating mga tao, kinasangkapan natin, alang-alang sa pagtatanggol sa ating mga patakaran, sa ating mga pasilidad, sa ating buhay at pamumuhay. Lahat po yan ay kinasangkapan, alang-alang doon sa gawain na yun. Kaya nakatago sila. Sa matagal na panahon, ganun po. Ngayon, kung pipilitin po na i-identify po yun, ang ibig lamang sabihin, either hindi po nila naintindihan ang pinag-uusapan, hindi po nila alam kung paano pinatutupad ng sangay ng pamahalaan ang mga sensitibong mga bagay, ay wala na po akong masasabi sa kanila. Nako. Kaya nga, confidential nga yan, dapat, no? Kaya, pero teka lang nga, parang nung isang araw, sa pakikipagpanayam kay Ombudsman Martires na Kong, parang binanggit niya, kasi may mga pangalan lumutang na ganyan, dapat daw, mukhang ipaliwanag ni BP Inday kung sino-sino itong mga taong ito. Hindi nga pwedeng mangyari yun eh. Okay. Itatago mo nga sila eh. Yun ang nature ng kanilang gawain. Yun ang nature ng dokumento. Kaya, nasa sa kanila yun. Kung hindi po nila maintindihan yun, may problema sila. Pangalawa, kailangan ibalikan natin. Kung hindi po talaga kayo namumulitika at inuusig nyo lang ang opisina ng Pangalawang Pangulo, bakit yung natitirang halos 400 na opisina na meron din ganyang tipo ng pondo at nabigyan din sila ng notice ng COA, pinagpapaliwanag din sila, bakit yung 400 offices wala po kayong tinawag? Confidential funds din to? May mga Mary Grace Piatos din sila. Sigurado yun. Kasi confidential funds. Confidential fund nga ay mahigit na 400 offices. Dapat pinatawag nyo rin, isa-isahin din nating tanungin sila. Bakit po hindi nyo ginawa?
Yun muna yung sagutin nila. Kasi pinagpapaliwanag din sila ng COA eh. Meron Di din ba? silang notice of disallowance eh. Nagtapat sa akin ng COA. Karaniwan po dyan kanya 350 to 400. So, halimbawa, maging safe tayo. Pwede na bang safe? Yung 300, safe na safe po yan. 300 na lang, sabihin na natin, para eksakto. Hindi, sabi niya 350 safe na safe. 350. Okay, sige, O bakit ka ako? Isa lang. Ito lang ka ako yung pinagtatalunan natin. Yan lang po naman ay kaya hiningi ninyo eh. Nasagot sa amin. Oo nga naman. Kung hiningi po kanya yung 350, bibigay din po, ay lalo kayo kako magkakasala siguro. Magkakawindang-windang na kayo niyan. Sapagkat kako isinurrender ninyo kako yung tungkulin ninyo eh. Kayo ang merong mandato na mag-usisa, mag-audit. Wala nang ibang pinagkalooban ng ganyang klaseng otoridad. Para isinuko nila yung kapangyarihan nila ko. Kailanman hindi nyo dapat isuko yan. Sinulatan lang kayo, hindi man lang kayo pumiyak. Dapat sumagot ka, teka muna po. Kami po ay susunod naman sa inyo, pero kailangan pong malaman ninyo na itong aming ginagawa ay tentative po ito. Wala pa pong kasiguruhan dito eh. Hindi pa po pinalito eh. Ito po yung initial findings lang po namin. Kapag binigay po namin yan, baka magkamali po kayo at kami po ay malalagay sa alanganin. Baka meron naman pong magdemanda sa amin sapagkat hindi po nyo gawain yan, gawain po namin yan. Di ba? Para po kayong kusinero eh. Kami pong magluluto eh. Bigla na lang kayong papasok. Itataboy nyo kami, tapos kayo magluluto. Teka muna, kami po ang nakakontrata rito eh. Oo nga. Magagalit po itong restaurant na to. Nakakontrata po kami rito. Bigla kayong papasok, kayo po magluluto. Paano kung nalason po lahat ng mga yung mga kakain ng niluto nyo, di kami po magkakasala. Madidimanda lahat ng cook. Pasensya na po ha, pinapaliwanag ko lang po sa inyo. Nako. Pagka ganun yung paliwanag ko, nagsasalita ako, sabi malalapat na dyaryo, puro bingi. Walang isusulat kahit ano. Takot na takot. Mabuti pa si Nelson, paminsan-minsan nakikita ko yung litrato niya eh. Hindi, idadagdag ko Ano sa palagay mo? Anong nangyari sa mga malalapat na dyaryo na nagkukunwari? Sabi pa niya eh, balanced news. Fearless views. Puro kabalintunaan eh. Puro pagpapanggap, kagaya rin itong manifestong ito. Saan ka nakakita? Balance news. Balance news. Paano balance? Yung nagsalita, hindi man lang binanggit eh. Yung binanggit, yun ang gulo.